Okay boys, good evening at welcome sa ating first motovlog. Naisip ko lang para sa first video natin, magandang pag-usapan na ang safety for beginner riders. Parang nakakatakot isipin, lalo na kung beginner ka, yung sasaba ka na kagad sa kalsada nang wala ka pang alam. Ako nagda-drive na ako for 2 years pa lang, so kung tutuusin medyo baguhan pa nga ako, pero baka makatulong to sa mga beginner riders na gustong mag-start mag-motor. Ayan, so sana mabigyan natin ng magandang examples yung mga i-share ko ngayon. So ang first tip natin, ito yung unang tanong lagi: saan ba talaga dapat nakapwesto ang mga motor sa kalsada? Ayaw nating nakagitna tayo sa lane. Bilang motorcycle rider or bilang nakamotor, gusto natin ng visibility. So visibility, pag sinabi natin visibility, ibig sabihin natin, number 1, gusto nating makita tayo unang-una, at number 2, mas importante, gusto nating nakikita yung dinadaanan natin. Gusto nating i-maximize yung visibility natin sa daan. Ngayon, pag nakapwesto ka dito sa lane, tulad neto, yan, nakatutok tayo ngayon sa likod nung nasa harap natin. At kung mapapansin nyo, kung nasa gitna tayo, saan tayo nadadaan, hindi ko kita kung ano yung nangyayari sa harap nitong kasunod natin. Kaya ang ideal position ng motorcycles while riding ay actually dito. Nakagilid ka, nasa either left side or right side ka ng lane. So tulad nito, nasa right side tayo ng lane, kita ko na medyo mabagal yung daloy kasi may truck sa harap. Tapos meron tayong may kasunod yung nasa harap natin. So by doing this, kita natin yung daan at nakakapag-anticipate tayo kung ano ba yung posibleng mangyari dito. Right? So in this example, medyo mabagal, may truck sa harap. So meron tayong choices now. Pwede tayong overtake, pumwesto dito sa right lane para mas makita natin yung dadaanan natin. Ayan, ayaw nating nakatutok tayo dun sa likod ng kasunod natin, kasi hindi tayo kita ng driver. Kung sasakyan yan, hindi tayo kita ng driver sa side mirror niya. Kailangan pa niyang tumingin sa rear view, hindi agad madali makita. Ngayon, same thing naman sa mga motor. Ayaw nating tumutok sa likod ng mga ibang riders din, tulad nito yung nakikita mo sa harap. Kasi kung biglang nag-slow yan, biglang pumreno yung nasa harap mo, babangga ka, ikaw pa yung may kasalanan kasi ikaw yung nasa likod. So ideally, gusto mong i-stagger yung pwesto mo. So kung may sasakyan sa harap, pwesto ka sa gilid ng lane. Kung may motorcycle sa harap, wag mong tatapatan, give some space. Right? Yeah. So next tip natin, so kita mo na meron ka ng visibility, kita mo na yung nangyayari sa harap. Ngayon, paano ka naman kikilos? As much as possible, as motorcycles, gusto natin predictable ang movements natin. Ayaw natin ng mga biglaan, ng mga emergency maneuvers, kasi yung mga emergency maneuvers na yun, dapat last resort natin ginagawa. So emergency maneuvers like swerving or biglaang emergency braking, yun ay, while skills siya, yes, at kakailanganin natin yun eventually, mas magandang hindi natin kailanganin by anticipating yung mga posibleng mangyari sa daan. Kasi swerving in an emergency situation, maraming pwedeng mangyari na hindi mo makita. Pwede kang tumama sa likod mo or sa katabi mo kung hindi mo kita. So baka maging cause ka pa ng accident kung gagawa ka ng emergency maneuver. Same thing with emergency braking as we mentioned before. So better is to anticipate what could happen. So dito, for example, kung i-apply natin, kita ko na may tricycle sa harap natin at merong nakapark dyan sa right side ng lane. So hindi ko na antayin tapatan ko pa, iiwas na ako. Magagamit nyo to pagdating sa mga public transportation like jeep
or mga bus. Kasi kung ina-anticipate mo, posibleng magsakay ito or magbabato ng posibleng magsakay or magbabato ng pasahero biglaan. So alam mo na yung ina-anticipate mo na yung actions nung PUV na kasabay mo. Tulad netong jeep. So tinitingnan ko siya. Ngayon, another tip para makatulong sa pag-anticipate is kung meron kang kasabay, for example na sasakyan, ang titingnan mo ay yung front wheel niya. Yung wheel sa harap ang magdidictate kung liliko ba ang isang sasakyan. Kasi yun yung parang senyas or parang indicator na paliko siya or bumabaling siya ng konti sa isang side. Ngayon, given na yun, syempre na meron tayong signal lights for turning left and right. So kasama yun sa pag-anticipate and sa pagiging predictable natin. Okay? Another tip for practicing anticipation. Saan ba tayo dapat nakatingin? So hindi dapat sa angkas ng kasabay na motor. Hindi tayo dapat doon nakatingin. As hindi rin dapat sa harap lang. Tawag doon tunnel vision, ka sa harap ka lang nakatingin. As a rider, gusto mong aware ka sa nangyayari sa paligid mo. Tulad nito, we have a spot open up. Okay, filter tayo dito. So as a rider, gusto mo nagsascan ka. Sinascan mo yung paligid mo, looking for, bukod sa openings, no, kung pwede kang makasingit. Tulad nito, okay, maluwag dito, dito tayo dumaan. You're constantly looking for hazards sa daan. So hindi ka lang nakatitig sa harap. Lalo na sa Pilipinas, sobrang daming intersections or yung mga maliliit na eskinita na biglang lusot or lusutan pala, na maraming nabibigla, no? Pagka nagmomotor ka, lalo na sa kalsada na hindi expressway or kahit nga sa mga main thoroughfare like EDSA, may mga biglang lumalabas pa rin tulad nito, mga intersection. So mga posibleng biglang bumulaga sa'yo, tulad nito, nakasenyas tayong pakanan, bigla siyang dumire-diretso. Ayan, presence of mind, yun ang importante. Presence of mind, tulad nun, biglang may lalabas doon. Okay, so dito kita ko na merong pababa from the flyover at may mga nakasignal pa kanan. So magme-menor ako dito just in case biglang may mag-swerve sa lane ko. Pwesto na ako dito sa kanan para may allowance silang pumunta dyan. Ngayon may nakapark doon na van, wala naman siyang ginagawa. Okay, safe tayo dumiretso. May nasa kaliwa ko. Umiilaw yung brake lights na nasa harap ko. So magme-menor din ako, sasabayan ko siya. Ganda nun na XSR. Another tip, wag na wag lalapitan ang mga truck. So kasama yun sa visibility tip natin kanina. Ang mga truck ay very limited ang field of vision nila. Marami silang blind spots. So ikaw na lang ang umiwas, kasi minsan, or hindi nga minsan, madalas yung mga nababalitang nasasagi ng truck kasi hindi nakita. Totoo yun na hindi talaga sila nakakita, kasi ang truck very limited ang vision nila. Mataas yung likod, tingnan mo, hindi ko makita yung side mirror ng truck na nasa harap natin. So malamang hindi niya ako kita, so we keep our distance. Kung kaya mong overtake in a safe way, ito yung ginagawa ni kuya, hindi ko alam kung safe yan. Alalay lang, kaliwa ko may sasakyan, so hindi ako makakadaan sa kaliwa. Kanan ko may NMAX, so wala tayong choice. Nakaalalay lang ako sa brake just in case. Oh, 'di ba? Hindi natin nakita yung UV na 'yon. Nakababad lang tayo sa likod ng truck, hindi natin nakita. So actually, kung isusumama, safety on a motorcycle is all about visibility. Yun lang talaga yun, visibility and anticipation. Daan na tayo dito sa kaliwa, mukhang lumuluwag, sinasabayan tayo nito. Good face. Visibility and anticipation, tulad nito.
Yun lang, presence of mind, anticipate potential hazards, try to predict kung ano yung ginagawa ng mga kasabay mo para ikaw na yung mag-adjust. Yun lang ang kaya nating i-cover for today's short trip. Malapit na rin ako sa destination namin para sunduin ang aking OBR. So sana nakatulong tong video na to sa mga bagong riders. Huwag matakot kasi masaya mag-drive, masaya mag-motor, kaya nga natin ginagawa to eh, diba? Manhole, okay, senyas, smooth, touchdown, nice. Okay, chill lang ang biyahe natin for today. So yun na muna ang vlog natin for tonight. Sana nakatulong ito sa mga beginner. Medyo magulo yung vlog natin, pero nag-enjoy ako. Masaya pala makausapin ng sarili pag nagmamaneho. So sana nakatulong to sa inyo. Ride safe, and as always, cheers.